So today, I'll be sharing with you the 3 reasons why I love RCBC Flex Gold Visa. Okay. Number 1, you will get double rewards points when you use it to your grocery purchases, department store, gas, household appliances, and of course, travel. Then second one, unlimited installment. Flexible payment po. Even 500 pesos, pwede mo pong i-install. Zero interest. O diba? Hindi maapektuhan o hindi makakasira sa cash flow mo. Then last, ang pinakagusto ko is international travel privileges. O diba? Book your airfare and tour packages with this RCBC Flex Gold Visa and enjoy your free travel insurance. O diba? Yun yung pinakagusto ko talaga sa RCBC Flex Gold Visa, yung free travel insurance. O diba? Yan yung reason bakit ako nakapag-travel ng Singapore kahit wala akong maraming pera. So yun. So kampante talaga ako with RCBC Flex Gold Visa. O diba? Wala tayong maraming savings pero nakapag-travel tayo. So nga, it's because of this card. Kasi in-offer nila to sa akin. Hindi ako nag-apply ng RCBC na to. In-offer nila sa akin to. Kaya ginrab ko. Nung marinig ko yung travel international privilege, oh my God, parang sabi ko, wow, ito yung hinahanap ko. Kasi gusto ko mag-travel ng ibang bansa at magbakasyon. So ito, hulog to talaga ng langit. So, ganun. So, paano ba mag-process ng travel insurance? Okay. 7 days before your flight, tumawag ka na sa RCBC Bank, customer service nila. Okay. I-inform mo sila na i-avail mo na yung free travel insurance mo. Then, magsisend sila via email na approve na yung insurance mo. Then, i-print mo yung mga mga isi-send nilang documents, yung insurance policy. Malayan Insurance yung partner ng RCBC. So, i-print mo po yung isi-send na documents sa'yo. So, yun. Then, i-inform mo din yung bank mo na gagamitin mo itong RCBC bank card mo, Flex Gold Visa mo, sa ibang bansa. Para at least dapat magkaroon ka ng travel advisory na gagamitin mo yung card mo sa ibang bansa para hindi po mablock. Kasi pag na-notice nila na ginamit mo yung card, nagamit itong card sa ibang bansa, tapos hindi mo in-inform yung bank, baka ma-close po ito, i-close po nila, ibablock po nila to. Kasi syempre iisipin nila, baka na-hack yung account mo, baka ginamit ng mga scammer dun sa ibang bansa. So better inform your bank para magkaroon ka ng travel advisory. At lalagyan nila dun na magta-travel ka sa ibang bansa gamit ng card na to. So, yun. So, lahat ng credit cards, pag pupunta ka ng ibang bansa, gagamitin mo, inform your bank ahead of time. Para at least, hindi nila ibablock. Baka mamaya ito lang yung gagamitin mo doon din na block pa. O di, paano ka nun yan sa ibang bansa? So, magkakaroon ka ng, alam mo yun, unexpected problem. So, ayaw naman natin ng ganun. So, better inform your bank ahead of time. So, yun. So, yun yung pinakagusto ko. Okay. Pag-usapan na natin ang travel insurance. So, ang sa akin, so, since hindi pa naman super laki yung credit limit ko, kasi kakadating lang yan nung bago ako mag-travel. Personal accident insurance, dismemberment or disablement, 50,000. Then, yung recovery of travel expenses, 10,000. Emergency trip termination, 10,000. Then, travel inconvenience benefits, baggage delay, 1,500. Then, flight delay due to severe weather and mechanical trouble airlines strike. So, 500 per day. Up to 10,000 po ito. So, kasi 10 days po eh. So, parang 5,000 ba? Basta, 10 days yun. 500 per day. So, yun yung aking travel insurance. So, ito yung travel insurance policy ko. So, yun. So, at least, diba, kahit hindi naman siya super laki, at least may peace of mind ka. Kasi 1 day lang naman ako dun eh. So, yun yung gusto ko talaga dito sa RCBC Flex Gold Visa. Diba? So, mag-apply na kayo ng RCBC. Maganda siya. Maganda. Kaya, super bet ko siya. Then, sabi ng RCBC,
kahit ilang beses ako mag-travel in 1 year. So, tawag lang ako ng tawag sa kanila 7 days before my flight. So, ganun. So, unlimited. Siguro unlimited. Kasi ganun yung sabi sa akin eh. Diba? Free. So, kaya ganun. Kasi lang talaga kapag may mga ganitong privilege. Na-misinterpret ang ng mga ibang tao na pag credit card, kinakatakutan lang kaagad. Parang automatic nagbablock na yung mind nila para sa credit card. Kasi inisip na, utang, baka mabaon sa utang. Yes, pwede talaga mangyari yun. Pero kung, alam mo yun, dapat i-open mo din yung mind mo into understanding about credit cards. Kasi may mga benefits din po yung credit card. May mga magandang privilege din po ang credit cards. As long na, yun nga, open ka into understanding of credit cards, benefits, and mga pros and cons, diba? So, yun. So, gagawa na lang siguro ako ng video, another video, for pros and cons of having credit cards. O, paano pataas ang mga credit limit mo, or credit score mo, credit standing mo. So, yun. So, that's all for today. Yun nga, napahaba na po.